Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po. Yan, Friday po ulit. At katatapos lang po ng ating camping, katatapos lang ng ating training. At alam niyo po bang napakasarap mag-training. Kaya sana po yung iba ay makasama rin sa live or sa personal. No? Yung iba alam ko, nag-live po kayo. Amen? So, etong week na to ay tinapik po natin yung ating mga natutunan doon sa training. At tunay nga po na ang Panginoon ay kumilos sa bawat isa sa atin sa training, online man ito o face-to-face. At ang ating mga kasamahang pastor ay nag-review. Yung iba ay tungkol sa soul winning at yung iba naman po ay tungkol sa panalangin, panalangin may travel. At ito po ay isi-share ko rin sa inyo bilang reminder po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo at bawat bahagi ng katawan ni Kristo ay dapat may function po. At ang bawat isa po sa atin ay dapat ay may panalangin. May panalangin, may diin o yung tinatawag na travel. Amen po. Ang panalangin po na may travel, ano po ba yung travel? Tayo po ay nananalangin sa pamamagitan ng travel na ito po ay idinidiin. Sabi nga po sa training na pag nanalangin kailangan mayroong diin. Ang prayer na may diin ay maraming nagagawa. Ito po ay groaning, no? Yung paano ba ang pag-groaning? Yung pong mayroong mabigat doon sa loob na gusto mong ilabas. Ang sabi niya po sa Galatians chapter 4 verse 19, mga anak ko, dahil sa iyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap, tulad ng babaeng nanganganak, hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo, katulad ng babaeng nanganganak. Sa literal po, paano po ba manganak ang isang babae bago ito mangyari at lumabas ang sanggol? Parang babaeng nanganganak, may groaning. May sakit. Sakit sa tiyan, hirap, pagod. Ganyan po ang panganganak. At ganyan po ang travel sa panganganak sa espiritu. Mga kaluluwa ang pinanganak. Ibinigay sa atin ng weapon sa panalangin ang tinatawag na travel. At ang bawat nasa rema po, once po yan na nakakilala, ay tinuturuan ng mag-travel. Ang bawat naniniwala po ako na nagkaroon ng rema dahil sa mga sinaunang travel, mga sinaunang diin ng pananalangin ng groaning. Amen, kung bakit hanggang ngayon at nasa 140 na po ata ang simbahan kasi merong nang nanganak, may nahirapan, may napagod. Ang bawat isa po sa atin ay ipinanganak. Amen po, itrinabil para lumabas. Pag nagsimula ng mag-travel, ang bawat church, magkaka-member na tayo. So, nung nagsimula po ang travel, magmula doon sa inuunang simbahan po natin doon sa Boni, nagsimula ang travel, nagsimula ang tanks, inakyat dito sa Recto, at hanggang ngayon, amen po, nandun pa rin yung travel, doon nagsisimula na magkaroon ng mga miyembro. Amen po. So, or mga church ay magkakaroon ng yung mga pioneering. No, sila yung nag-travel, no, nagsimulang magkaroon ng mga miyembro na magiging kasama natin sa pagtatravel. Amen po, makakapagsimula na, no, nagsisimula ng magkaroon ng mga kasama natin sa loob ng simbahan. Dahil meron tayong binhi na itinanim sa puso ng tao dahil ito sa travel. Tayo ay nagtanim, nag-groaning, nahirapan, itinanim mo ito. At sa time na pinanim mo ang binhing ito, lalabas ito at mamumunga. Amen po. At ang binhi ay tumutubo, dadami, at magkakaroon ng maraming members ng ating bawat simbahan. Ang travel ay hindi po per hour lang, kundi ito po ay assignment. Alam ko po, ito po ay na-discuss na ito mga nakaraang araw. Pero sabi niya, ang pagtatravel po ay hindi per hour,
kundi assignment. Minsan po sa isang oras o wala pang oras o ilang oras yan, yung pag-grooming nyo, yung panganganak mo, alam niyo po kung nakita niyo na kung paano yung masakit ang tiyan, napapagod ka talaga. Alam niyo po, ang pagtatrabail ay hindi simpleng panalangin lang. Nakakapagod po. Kaya nga po minsan hindi nagagawang magtrabail. Bakit? Kasi nandun yung hirap. Pero ito po ang magiging susi. Binhi na itatanim mo sa pag-groaning mo, itinanim mo sa pagod mo, sa pananalangin para magkaroon ng mga miyembro, para magkaroon ng kasama na magta-travel din. Sa travel po ay may mga bagay na dapat gawin. Amen po, para ito ay mangyari at maranasan ng bawat isa. Alam niyo po, ang travel po, ito po ay individual. Amen po, pwede kang mag-travel mag-isa, pwedeng may kasama. Amen po, pero alam niyo po, ang unang-una, ikaw ang dapat mag-travel. Amen po, hindi dapat to inaasa sa iba o yung tinatawag na, mag-United Prayer, magtatravel sila, ako hindi po. Ito po ay individual ang pagtatravel. Ito po ay kailangang ikaw ay magtiyaga. Kailangan marunong kang magpuyat. Kailangan meron kang bigatin. Amen, na dapat ipanalangin. Assignment, may time, nasa time na alam niyo po, kung nabasa ninyo yung part 1 ng About Travel, yung Art of the Prayer, no? May time doon na si Kenneth Hagin po ay may ginagawa siya Pero nung time na tawagin siya para mag-travel, iniwan niya yung ginagawa niya. Siya ay pumunta sa isang lugar at para manalangin. Sabi niya, by assignment, pinagtatravel mo yung mga bagay na hindi mo pa alam at alam mo na. Isa po to, yung gigisingin ka sa madaling araw. Amen po, minsan hindi mo napapansin, ba't kaya ako nagigising ng 10 oras ng gabi? Ikaw ay natasan ng assignment ng Diyos para manalangin at mag-travel. Amen po, call of urgency. Kaya ka tinatawag kasi call of urgency, urgent. Kailangan mo maipanalangin, kailangan kang manalangin. Amen po, at mag-groaning at manganak. Sabi niya po sa John 16:21, a woman, when she is in travail, had sorrow because her hour is come. But when she is delivered of the child, she remembered no more the anguish for the joy that a man is born into the world. Sabi niya po, kapag nanganganak ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumadating na ang oras ng kanyang paghihirap. Po tayo sa pagtatrabail, pag tinatawag tayo talagang andun yung Lord, andun yung yung bigatin mo. Po, na nahihirapan ka, mapapagod ka. Paulit-ulit po ako napapagod kasi sa totoo po ang pagtatrabail ay trabaho. Ito po ay hindi yung simple na nakaupo ka lang. Tatrabahuin mo to. Po, papalabasin mo yung yung kaluluwa. Po, yung mga sitwasyon na kailangan ipanalangin sa trabail. Paghihirap, ngunit pag nakapanganak na niya, nalilimutan niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Pag nakita natin yung resulta doon sa pinanalangin mo sa trabail, amen po, nandun yung kagalakan. Mahirap manganak mag-trabail. Pero pag nakita mo ang resulta ng mga kaluluwa na naligtas sa apoy ng impyerno, kakaibang galak. Amen po ang mararamdaman natin. Bakit? Makikita mo sa loob ng simbahan po natin. Amen. Makikita mo na yung sitwasyon ay nagiging maayos. Amen po. Kailangan po natin mag-trabail. Amen. Yung pagka-trabail ay yung mga bagay na alam mo na at yung mga bagay na hindi mo pa alam. Practicein po natin. Amen po. Individually. Kahit mag-isa ka lang, mag-trabail po tayo ang bawat isa po sa atin. Ito po ay susi, weapon, pintuan para marami ang maligtas at ma-born again at hindi mapunta sa impyerno. Amen po. So, yun lamang po. At ito po si Pastora Ellie. Amen. Praise God po. At salamat, Pastora Lea. At ngayon po ay muli naman po tayo nagsasama-sama para po manalangin at magpuri po sa Panginoon. Napakaganda po ng mga nire-review po sa atin. Ito po tungkol
buong linggong ito, no, sa training po na ating mga natutunan. At kaya nga po tayo patuloy na nagtitraining ay dahil at nag-aaral, dahil at alamin ang naisin ng Panginoon at ang kalooban ng Diyos para sa ating para sa atin at para sa mga pinagkatiwala nating pinagkatiwala sa ating gawain ng ating Panginoon. Dahil alam niyo po, kung nasaan po ang kalooban ng Diyos, ay nandoon po ang pagpapala. Makukuha po lang natin ito kung ang tunay nga tayo ay nakakonect sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga tulad ng natutunan po natin na sa training, sabi po ng ating senior pastor, kumonect ka muna sa Diyos. Kailangan nandoon ang nakakonect ka sa ating Panginoong Diyos. Magkakaroon ka ng burden. Amen po. Kung may burden ka, ipararamdam ng Diyos sa iyo ang bigatin sa magitan ng panalangin. So, ang aking po i-share po sa inyo din, dahil nasa prayer po tayo, ay patungkol po sa panalangin. Ayon po sa ating magazine na tinuturo po sa atin ni Kenneth Hagin, ni Pastor Kenneth Hagin, at ang ating senior pastor na po, The Art of Covenant, ay yung patungkol po sa Espiritu. Ang Espiritu, the Art of Prayer po. Ang Espiritu Santo ang ating katulong sa intercession. Ang Espiritu Santo ang namamagitan o intercedes para sa atin. Ang Espiritu rin po ang tumutulong sa atin sa intercession. Kaya nga po, sinabi niya sa Romans 8:26, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo basto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi niya po rito, ang tumutulong sa atin ng Espiritu ng Panginoong Diyos. At ang sabi niya, lumuluhog. Kasama nating tutulong, lalaban sa atin ang Espiritu ng Diyos sa ating mga kahinaan. Kahinaan ng katawan, kahinaan sa sakit. Ang Espiritu Santo ay tumutulong. Kasama niya tayong lumalaban sa kahinaan. Pero kung hindi tayo sasama sa Kanya upang tumulong, wala po siyang magagawa. Kailangan mauna muna tayo lumaban. Sa magitan po ng paglaban natin, nandoon ang pagtulong ng Espiritu Santo. At ang paraan ng pagtulong sa atin ng Espiritu Santo ay sa pamamagitan ng intercession. At sa intercession po bilang tagapamagitan, nararanasan natin ang dalawang paraan. Ito po ay yung groanings at yung trabi o mga hibik ng at sa magitan ng panalangin ng sa magitan ng iba't ibang wika o yung tongues. Yung pong travail ay ito po yung nagdaramdam ng may kahirapan. Tulad po sa Galatians 4:19 ng isang babaeng nanganganak. At ito po ang kailangan po natin sa ating simbahan ay yung manalangin, yung intercession. At sa pag-i-intercede po natin, kailangan natin magkaroon ng burden at mararamdaman natin ang mga hibik. Kailangan nating merong travails na makakaramdam ng isang panganganak na tulad ng isang babae. Sabi po sa Romans 8:22-27, ito po ay ating naaral, doon po sa training. Sabi niya po rito, sa Romans chapter 8:22, sapagkat nalalaman natin na buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu sa makatuwid, bagay tayo na may nagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkupkop na dalit iba't pagtubos sa ating katawan. Sa verse 24, sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa at datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa at nakakakita? Datapwat kung
asa tayo sa hindi natin nakikita. Kung magkagayon, hinihintay natin may pagtitiis. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. Ang nagsisiyasat ng mga puso't nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Yung nga po na sinasabi niya, kailangan maramdaman natin yung groaning at yung pong travails o paghibig po. Ano po, ang kailangan po natin ito sa simbahan natin. Doon po sa magazine sabi niya, kaya walang miyembro ang simbahan. Ano po, bakit po? May 3 katanungan na ibinigay po sa atin noon ang ating senior pastor. Ano po, ito po yung una, bakit walang laman ang simbahan? Bakit hindi pangalawa, bakit hindi tumatagal ang miyembro? Bakit ang miyembro ay matagal na pero mahina pa din? Amen po. Ang kasagutan po sa magazine na ating nabasa, ano po, bakit walang laman ang simbahan? Walang laman ang simbahan dahil walang travail, walang groanings, walang nanganganak sa simbahan, walang naipapanganak sa simbahan. Kaya nga po, kailangan po natin, bakit walang laman ang simbahan, kailangan tayong mag-travail na nandoon po sa magitan ng ating panalangin. Pangalawa, bakit hindi tumatagal ang mga miyembro? Kaya po hindi tumatagal ang mga miyembro, humihinto na sa pagtatrabail o groanings. Kaya hindi tumatagal, hindi ibig sabihin na pagka uma-attend ka na o nandoon ka na, ay sapat na yon at hihinto ka na. Kinakailangan pa rin pong ito ay ipagpatuloy ang panganganak sa pagpalago ng ating mga miyembro. Kailangan pa rin ipinapanganak ang kanilang paglago. Amen po, tulad ng isang pisikal na pag-aaruga ng isang magulang na siyang na buwan niyang sa sinapupuna at paglabas nito ay kanya pa rin inalagaan hanggang sa mag-mature. Pangatlo, ang sabi, bakit ang miyembro ay matagal na pero mahina pa rin? Dahil wala ng travail hanggang mahubog sana tayo na tulad ng ni Kristo o like Christ ay nagpapatuloy sa travail. Kung naaalala natin sa kwento ng magazine, si Lola Greer, siya po ay 80 years old na. Alam niya ang patungkol sa travail at alam niya yung paghihintay sa Panginoon o waiting to God. At alam niyo po, ang ginagawa niya ay nananalangin siya sa altar. Nandun ang hibik niya, nandoon ang pagtatangs niya, ando doon po yung bigatin niya. Kinakarga niya ang buong bigatin ng simbahan. Pero nung pong umalis na po si Kent Hagin at nung bumalik siya, amin po nakita niya pagkatrabil ng matandang yon ay halos daang-daang ang member po nila, napakarami po nila dahil dala-dala niya everyday ang bigatin ng simbahan sa magitan ng pagtatrabil. Pero after 3 years po, doon natatandaan po natin sa kwento, ay pinatigil nung bagong pastor si Lola Gear na manalangin at sabi niya, hindi na dapat ganoong manalangin. Alam niyo po, after 3 years, yung service nila sa umaga ay umabot na lang ng 80 to 90 ang nagsisimba at sa gabi naman po ay umabot na lang sa 35 to 50. Pero kung titignan po natin, nung una po na nandoon ang pagtatrabail na tuloy-tuloy ay daang-daan ang umaaten. Dahil sa pinagbawal ng pastor at natigil ang trabail na wala ang mga kaluluwa. Kaya nga po, kailangan po nating magpatuloy at hindi po matanggal ang pananalangin at panganganak sa bawat isa sa atin. Tulad po sa Isaiah chapter 66 verse 8 na nandoon po yung natural na panganganak at spiritual na panganganak. Ang sabi niya po doon sa Isaiah 66 verse 8, may nakita na ba o nabalita ang ganyan, isang bansang biglang isinilang, ang sayon ay hindi maghihirap ng matagal at isang bansa ay isisilang. Amen po. Yung natural na pagsilang po na prophecy ni Isaiah ay yung Israel, amen po, ay muling mabubuo. At doon sa spiritual, kapag ang sayon ay naghirap na katulad ng panganganak o travail, amen po, ay manganganak o ilalabas ang kanyang mga anak. So, kailangan po yung pong bigatin, yung paglabas, yung panganganak sa isang
sa isang iglesia at tayo po ang iglesia ng Panginoon. Amen po. Kaya patuloy ang pagtatrabail at panganganak upang ang simbahan ay patuloy na lumago at patuloy na magkaroon ng mga members o mga kaluluwa na sa ating mga simbahan. So ngayon po, tulad ngayon, tayo po ay kailangan na patuloy na lumaban sa tulong ng Espiritu sa pamamagitan ng pananalangin sa intercession. Amen po. So yun lang po ang aking may share sa inyo na amin po natutunan sa training. At ngayon po tayo po ay sama-samang manalangin, magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Ako sa'yo'y lumalapit, sa'yo mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking pag-ibig mo't katapatan, kahit na kung minsan sa'yo'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Awitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatiling kakailanman.
Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Hallelujah, yes Lord. Patuloy po kami, Panginoon, dudulog sa'yo. Mananatili ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang naisip mo, patuloy po kami, Panginoon, ng mga anak, Panginoon, hallelujah, sa panalangin, hallelujah, sa magitan ng panalangin, Panginoon, ng pag-intercede, O Lord God. Kaya nga po ngayon sa pangalan ni Jesus, patuloy pa rin po namin itinataas sa iyo ang aming bansang Pilipinas, O Diyos. Lord, sa magitan, Panginoon, O Lord God, ang mga pamumuno ng aming Presidente Marcos, O God, hanggang sa pinakamababang Panginoong katungkulan, O Diyos. Lord, nakikita niyo po ang sitwasyon, Panginoon, hallelujah, ng bansang Pilipinas, O God. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, O Diyos, na makapag-desisyon sila, Panginoon, O God, na hindi naaayon sa iyong kalooban, Ama. Dalangin po namin na bigyan niyo po sila ng word of wisdom, O God, hallelujah, Panginoon, Lord, yung revelation, O God, na nanggagaling sa iyo sa bawat desisyon, Panginoon, na gagawin nila sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, tinataas po namin ang lahat ng mga pangangailangan, O God, ng bansang Pilipinas sa lalong sitwasyon ngayon, Panginoon, na, O God, bigyan niyo po, O Diyos, hallelujah, yung prosperity, O God, yung kailangan ng mga mamamayang Pilipino, Panginoon. Pinuwasak namin ang kahirapan, kawalan, kasalanan sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas. Patuloy namin pinakakawalan ang prosperity, ang kaluwagan, Panginoon. Hallelujah, ang patuloy na pagdaloy, Panginoon, ng blessing, O God, sa bansang Pilipinas, O Lord, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. At Lord, nakita niyo po yung sitwasyon na sobrang init, Panginoon. Ibigay niyo po, Panginoon, hallelujah, yung tamang panahon, Panginoon, ng pangangailangan ng bansang Pilipinas, O God, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa ulan na patuloy, Panginoon, namin idinadalangin sa iyo, Panginoon, O Diyos, hallelujah, kaginawaan ng pangangailangan ng bansang Pilipinas, O God. Patuloy namin pinakakawalan ito, O Diyos. Winawasak namin ang anumang klase ng trahedya sa pangalan ni Jesus, lindol, sa pangalan ni Jesus, bagyo, o anumang makakasira sa bansang Pilipinas ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. At patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, ang maayos, Panginoon, O Diyos, na kabuhayan, Panginoon, ng bansang Pilipinas, O God, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. You will provide, O God. Hallelujah, kami pong mga anak nyo nananalangin, dumudulog sa iyo, O Diyos, para sa bansang Pilipinas, Ama, ang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. At patuloy din namin winawasak sa pangalan ni Jesus ang false religion, false doctrine, ang katikasan ng puso sa pangalan ni Jesus, ang kawalan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. At patuloy po kami nagpapakawala, Panginoon, ng salvation, shame and repentance, humility, paghanap, Panginoon, sa iyo. Father God, hallelujah, salamat sa lahat ng aabutin mo, Panginoon, hallelujah, O Diyos, na mga kaluluwang kaligtasan ng bansang Pilipinas ay tinataas namin sa iyo, Panginoon. At winawasak namin din sa pangalan ni Jesus ang anumang klase ng bisyo, sugal, drug addiction sa pangalan ni Jesus, mga kasira sa mga mamayang Pilipino, ibinawasak na sa magitan ng mga addiction na yan in Jesus' name. At Lord, nagpapakawala kami ng kabanalan, pagkatakot sa iyo, Panginoon. At Lord, hallelujah, yung patuloy, O Diyos, hallelujah, na malaman ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo ang bansang Pilipinas, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lord, kayo din, Father God, ang aming mga sa Rema Philippines, ang mga kapastoran namin na nagbibigay ng, hallelujah, Bible study, Panginoon, mga messages, O Lord God, hallelujah, na siyang makaka-equip, Panginoon, makaka-encourage, Ama, sa bawat isa, sa bawat maririnig namin, Panginoon, O God. Lord, dalangin din po namin sa kanila, Panginoon, patuloy niyo po
po silang ingatan ng aming mga kapastoran na nagbibigay ng mensahe sa iyo, O God, at yung anointing, Panginoon, ay patuloy ibigay sa kanila at ministeryo hawak nila, Panginoon. Ganun din ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Bless them, O God, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O Lord. At Lord, tinataas din po namin mga under construction na simbahan po namin. Panginoon, hallelujah, O God. Dalangin po namin na ibigay sa bawat isa, O Diyos, yung bigatin, Panginoon, hallelujah, sa bawat simbahan na mabubuksan at sa mga hindi pa nabubuksan, Panginoon. Dalhin niyo, Panginoon, O Diyos, ang aming mga pangyapap doon, O God, hallelujah, sa dapat po namin abutin. At Panginoon, alam po namin ang kasama po namin kayo. Kaya, O Diyos, tinataas namin sa iyo ang mga simbahan na yan, Panginoon, na naisip mo, Panginoon, na hallelujah, na mabuksan, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. Gayon din po, Panginoon, tinataas din po namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na nasa ibang bansa, O God. They are your ambassador, O God. Dalangin po namin na maihatid din po nila, Panginoon, ang iyong salita, O Diyos, hallelujah. Dahil sinabi mo, Panginoon, you go and preach the gospel, O God. Ihayo namin ang iyong salita, Panginoon. Kaya, O God, hallelujah, ingatan mo rin po sila doon, Father God, at bigyan niyo po sila, Panginoon, ng lahat ng kanilang pangangailangan at yung joy, Panginoon, malayo man sila kanilang pamilya, O God, ay nandun pa rin yung kagalakan, Panginoon, at kayong mga anghel ng Diyos, inutusan namin bantayan, ingatan sila at ngayon din ang kanilang pamilya na naiwanan dito, O God. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. At Lord, salamat din po sa mga prayer request na patuloy, Panginoon, na every Friday, Father God, na mga nakasulat na mga prayer request sa kanya-kanyang mga tahanan, O God, at sasambitin ng kanilang mga bibig, O Lord. Ngayon pa lang, Panginoon, naangkin na po namin ang kasagutan nito, O Diyos, sapagkat sabi manalig kami, manampalataya kami ng aming mga panalangin, O God, ay nasagot na, O God. Kaya nga, Lord, salamat, inaangkin na namin ito, ang kasagutan, O Diyos. At ganun din, Panginoon, ang aming senior pastor, O God, Pastor Boy, O Lord. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat sa kumpletong kagalingan. Tulad ng prayer request, ng kabuuan ng Rema, Panginoon. Thank you for the strength. Thank you for the complete healing, O Lord. Salamat po, Ama, at ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Salamat sa gabing ito. Salamat, Lord, sa patuloy na binibigay mong kalakasan sa bawat isa sa amin. Salamat, O God, dahil nandun, O God, yung pagsama mo sa bawat miyembro, O God, ng aming simbahan. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, O God, ang aming Senior Pastor. Salamat sa lakas, sa pangangatawan niya everyday, O God. Bigyan mo sa kanya, Panginoon, ang wisdom, O God, kung paano, Lord, na pinagkatiwala mo ang simbahang ito, O God. Bigyan mo sa kanya yung lakas, yung katalinuhang nagmumula sa iyo, O God. Ganun din po, Lord, tinatas namin na nasa ibang bansa, ang pag-iingat, Panginoon, na nagmumula sa iyo ay pinakakawalan namin. Kalakasan, Panginoon, ng kanilang mga pisikal na katawan, O God. Ganun din po, Lord, tinatas namin ang aming mga leaders, O God. Lord, hayaan mo, Panginoon, na pagbuklodin mo ang mga layunin, Panginoon, ng bawat leaders, O God. Ikaw ang siya pumalagit na sa bawat desisyon, Panginoon, O God, ng mga leaders namin, O God. Lord, buuin mo kami, Panginoon. Pagkaisahin mo kami, Panginoon, O God. Manumbalik, Panginoon, yung pagmamahalan, Panginoon, unawaan, Panginoon, sa isa't isa, O God. Gawin mo kami, Lord, ang mga leaders, Lord, na sisidlan, Panginoon, at pagpapala, O God, na agos, Panginoon, sa magmula sa mga subordinate, O God. Bigay mo, Panginoon, yung leaders, O God, na patuloy, Panginoon, na nandun yung burden sa simbahang ipinagkatiwala mo, O God. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na patuloy na binibigay mo, Panginoon, sa mga leaders namin. Ingatan mo ang bawat isa sa aming mga leaders, ang pag-iingat at pagpapala na nagmumula sa iyo at pinakakawalan namin, O God. Salamat, O God, buuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon, ang bawat leaders, O God. Ganun din po, Lord, tinatas namin ang aming mga kapastoran, ang aming mga workers, O God, ang mga simbahan, ang mga miyembro, Panginoon. Nakikita mo, O God, yung kalalagayan ng bawat isa, O God, ang mga pastors, Lord, ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, ang mga workers, O God, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. Lord, yung puso nila, ang tignan mo. Sa time, Panginoon, na naguguluhan sila, sa time, Panginoon, nalulungkot sila, ikaw ang kanilang kasama. Sa time, Panginoon, ang lungkot ay nandun, ikaw ang kanilang kasiyahan, Panginoon. Ang pag-iingat mo sa bawat pinupuntahan nila, Lord, ng mga workers,
ang mga pastors, Panginoon, at ang mga membro, Panginoon, ng simbahan. Ingatan mo, O God. Lord, ibigay mo yung mga desire ng puso nila. Pinapakawalan ko, Panginoon, Espiritu, O God, ng burden sa mga kaluluwa, Panginoon. O God, ang ibigay mo sa mga puso ng bawat isa sa amin, O God. Espiritu, Panginoon, ng pag-ibig sa mga kaluluwa at pinakakawalan ko, Panginoon. Pinakawalan namin, O God, sa mga pastors, sa mga workers, at sa bawat simbahan at sa bawat membro. Panginoon, nakikita mo ang mga pangangailangan, O God, financially, O God, ng mga pastors, ng mga workers, ng bawat membro ng simbahang ito. Lord, Ikaw ang God, ang provider namin, nagpo-provide, Panginoon. Naniniwala kami, O God, na bawat babanggitin ng aming mga panalangin ay sinasagot mo, Panginoon. Lord, ingatan mo, O God, ang mga pastors, ang mga workers, sa kanilang paghayo, Panginoon, sa bawat pinupuntahan nila, kalakasang pisikal, at pinakakawalan ko, ganun din po, Lord, sa mga miyembro, Panginoon, O God, ng aming simbahan at sa lahat ng nakikinig, O God. Patuloy na Ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin, O God. Gatunin po, Lord, ang mga iniwan sa mahal sa buhay ng mga full-timer, Panginoon. Patuloy, O God, na abutin mo mga pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay pinakakawalan namin. Ayaw mo, O Lord, ang bawat isa sa amin doon sa Rema ay mabuo, Panginoon, O God, yung pag-ibig sa isa't isa. Lord, yung patuloy na, Lord, na gamitin mo ang bawat isa, O God, sa pag-share, Panginoon, sa burden sa mga kaluluwa, Panginoon. Lord, nakikita mo ang mga daing ng aming mga puso. Naririnig mo ang bawat panalangin ng aming mga puso. Yung sinabi mo, Lord, sa, O God, sa Psalms verse 6, Lord, chapter 6, verse 9, Panginoon. Patuloy, O God, na Ikaw yung lagi namin kasama, Panginoon, O God, na hindi kami matatakot, Panginoon, dahil alam namin hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Lord, dalangin din po namin ang bawat churches, Panginoon, ang bawat miyembro, Panginoon, yung mga pangangailangan, O God, Lord, sa renta, Panginoon, sa mga allowances, Lord, salamat, O God, sa mga tithers, Lord, salamat sa mga givers, Panginoon, na patuloy mong ibinibigay, Panginoon, dito sa aming simbahan upang matugunan ang mga pangangailangan, Panginoon, O God, ng aming mga simbahan, ng mga workers, Panginoon, at ng mga pastors, O God. Patuloy ko rin po tinataas, Panginoon, ng bawat isa sa amin, O God. Lord, yung desire namin, O God, na magamit sa simbahang ito, Panginoon, O God. Salamat sa maraming workers. Salamat sa maraming pastors, Lord, na ibibigay mo, Panginoon, O God. Papakawala ako, Panginoon, ng conviction, Panginoon, O God, sa mga gagamitin mo pa ng mga workers and mga pastors, O God. Lord, salamat po. At Lord, ganito ba tinataas namin, O God, ang aming church planting, Panginoon. Lord, saan man idako mo ang aming mga panyapak, Ikaw ang siyang manguna, idako mo doon sa lugar, Panginoon, O God, kung saan ay maraming ang makakarinig na iyong salita, O God, at ang kaligtasan na nagmumula sa iyo, O God. Lord, salamat po, O God, sa mga darating pang, Panginoon, na mga activities ng aming simbahan, Panginoon, O God, sa mga anniversaries, Panginoon, O God, sa darating na July Camp, Lord, patuloy na Ikaw pa rin, Panginoon, O God, ang aming tatayuan, ang aming paniniwalaan, ang aming sasandalan, Panginoon, O God. Lord, salamat, patuloy ka namin, Panginoon, sasambahin, dadakilain at pasasalamatan, Panginoon. Salamat, Lord, sa malalakas sa pangangatawan ng bawat miyembro ng simbahang ito at sa mga nakikinig nito, Lord. Salamat, Panginoon, dalangin namin ito, O God, at pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y muli magpuri sa Panginoon. Kami, Panginoon, ay dumudulog sa iyo, Diyos. Ang puso ko'y sumudulog sa iyo. Hallelujah. Nagpapakumbaba, nagsusumango, maging kapatid mo, ikaw ay
papakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin, hallelujah, ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O Diyos, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O Diyos, hallelujah. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, O Lord, ngunit nga, Panginoon, hallelujah, maghari po kayo sa bawat isa amin doon, ngayon at magpakailanman, O Diyos. Patuloy po kaming tutulog sa iyo, patuloy po kaming lalapit sa iyo, patuloy po kaming mananalangin at magpupuri, Panginoon, dahil, O Diyos, kailangan ka po namin, nais po namin kami ay manatili sa iyo, nakakonekta sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, O Diyos, na patuloy na umasa lamang sa iyo, Panginoon, at salamat sa presensya mo, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na nararanasan namin, nararamdaman namin, dahil ito ang kailangan namin, ito ang lakas namin, Panginoon, ang iyong presensya. O God, hallelujah, patuloy namin maranasan, O Diyos. Kaya maraming salamat po sa aming mga napanalangin ngayong gabi, O Diyos. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami at alam po namin, Panginoon, O Diyos, ang kasagutan mo ay binigay mo na po sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, O God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos. Magandang gabi po sa bawat isa. God bless Gabi po. po. God bless.